Inamin ni Renzo Bando na hindi umano siya pinasipot or pinigilan na siya ni Coach Tim Cone na mag-practice sa Gilas dahilan para hindi siya makabilang sa hanay nito. Nakikita naman ng PSC Chairman Dickie Bachmann ang pagtataas ng sweldo ng players sa PBA para hindi na umalis sa mga players patungo sa mga kalabang liga katulad ng KBL, Taiwan at Japan B-League. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang niligwak ni Renzo Bando ang tsaa nang ilahad nito ang katotohanan tungkol sa umunay pagbabawal sa kanya ni Coach Tim Cone na dumalo sa practice. Matatanda ang nakabilang sa listahan ng Gilas si Renzo Bando sa mga panahon na kailangan ng pambansang kupunan ng players para sa torneo. Subalit ayon kay Renzo Bando, sinabihan umano siya na babalik na ang ilang players na mula sa PBA kasabay ng aberya umano sa visa nito. Yan ang laman ng kanyang pahayag sa video na inilabas sa FB page ni Martin Quintano ng Sports Talk PH. Dahil patapos na yung PBA Finals, biglang sinabi na hindi na aabot yung visa ko. Yung visa, kaya namang gawa ng paraan yun. Tsaka pabalik na rin yung mga PBA players kasi patapos na rin yung finals, di ba? Ano iisipin mo sa pagkasabi na yun? Parang ginawa ka lang panakip. Tsaka yung sabi ni Coach Tim na hindi ako sumipot, hindi yun totoo. Hindi ako pinasipot. Yung biglang nagsabi si Coach Tim na hindi daw ako sumipot, which is sila naman yung hindi nagpasipot sa akin. Kasi kung sinabi nila kung pwede na ako mag-ensayo ngayon, pupunta agad ako. So yung tingin natin dito mga playoffs, mabigat yung revelasyon ni Renzo Bando kasi nga taliwas po yan sa naunang impresyon na hindi siya sumipot ng kailangan siya ng Gilas. Di ba ganun yung nangyari nung panahon na yun? Sinasabi nung karamihan, hindi siya dumating eh. Pero ayon mismo kay Renzo Bando, hindi raw siya yung tumanggi o hindi siya yung hindi dumating. Ang totoo, hindi raw siya pinasipot dahil sinabihan siya o sinabi sa kanya na hindi na aabot yung kanyang visa. So kung gano'n ang totoong nangyari mga ka-playoffs, malinaw na may malaking pagkakaiba sa naging kwento na magkabilang panig at kailangan sigurong linawin yan. Kasi nga, usapin na po yan ng communication at transparency sa pagitan ng player at national team. Mas nakakapagtaka rin ang timing na binanggit ni Abando, di ba? Kung patapos na yung PBA Finals at unti-unti nang bumabalik yung mga PBA players, natural lang na itanong kung bakit hindi na siya nabigyan ng pagkakataong makapag-ensayo kung handa naman siyang sumama doon. At kung totoo rin sinabi niya na pupunta agad siya kapag pinayagan siya mag-training, malaking tanong ngayon kung saan talaga nagkaroon ng problema. Sa visa ba yan? Sa timing ba yan? Sa communication ba yan? O sa mismong decision ng coaching staff? Yun yung mga tanong na dapat masagot, di ba? Malaki rin yung posibleng impact nito mga ka-players sa Gilas, ha? Dahil si Abando, isang player na matagal nang hinihintay ng ilang fans na magkaroon ng malaking papel sa national team. Of course, nangyari na yan dati, noong 2023. Pero hindi na naulit yun eh. Kung tutuusin, meron din naman siyang size, athleticism, at scoring ability. Kaya sa isang Gilas team na may mga problema rin sa availability ng ibang overseas players, malaking asset sana ang isang player na handang mag-commit katulad ni Renzo Bando. At siguro kung nagkaroon man ng misunderstanding sa pagitan niya at ng coaching staff, hindi yun magandang sitwasyon para sa isang national team na nangangailangan ng tiwala at malinaw na communication. At dito pumapasok ang tanong na dapat sagutin talaga ng SBP pero hindi dapat agad husgahan. Posible kaya na may ibang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagsama ni Abando o talaga naging problema lang mga visa at communication. Medyo magulo, di ba? Pero kung titingnan mo si Renzo Bando, sinasabi niya yung totoo. Hindi naman siguro siya lalabas dyan kung hindi totoo yung sasabihin niya, di ba? Parang ang pangit naman kung magsisinungaling siya rito. Anyway, hindi rin makatarungan sabihin na napolitika siya ng walang ebidensya. Pero kung magkakaroon ng magkakaibang bersyon mula sa player at coaching staff, natural lang na magtanong ang publiko kung may ibang factor ba sa likod ng decision na yan. Ang pinakamaganda dito ngayon mga playoffs is magkaroon ng malinaw na paliwanag mula sa SBP o coaching staff para matapos ang duda at hindi masira ang relasyon ng isang potensyal na mahalagang player sa Gilas, Pilipinas. Samantala, ibinahagi naman ni dating Alaska player at ngayon ay PSC Chairman Dickie Bachmann ang isang posibleng solusyon sa tumitinding pag-alis ng ilang PBA players patungong ibang bansa, partikular sa KBL at Japan B-League. Ang nakikita niyang dahilan, mababa ang sweldo ng mga players kumpara sa ibang bansa. Kaya suhestyon niya, itaas ang sweldo at alisin ang players' individual salary cap at i-implement ang salary cap ng kupunan. Yan at iba pa ang laman ng kanyang pahayag sa report ni Snowbado sa Spain. Mahirap talagang makipag-compete. Hindi na lang naman naglalaban ng mga teams dito sa PBA eh. Nakikipag-compete siya rin tayo sa mga teams at liga sa ibang bansa. Nandyan ang Japan, nandyan ang Korea. Hindi ko sinisisi mga players kasi naging player din ako nun.
No-brainer naman yan eh. Kung player ako at babayaran ako ng 3 o 4 na beses na mas malaki kesa sa kikitain ko sa PBA, syempre pupunta ako doon, di ba? Ang isang option is alisin ang individual salary cap at magpatupad na lang ng mas mahigpit na team salary cap. Mas maganda yon dahil pwedeng ang mga team mismo ang magdesisyon kung paano nila hahatian ang kanilang payroll basta hindi sila lalampas sa kabuuang salary cap. So malinaw ang point dito ni Dickie Bachmann, ni PSC Chairman Dickie Bachmann. Sweldo ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nahihirapan ang PBA na pigilan ang pag-alis ng mga talented Filipino players. Mula UAAP or amateur rank hanggang sa mismong PBA, marami ng players ang pinipiling tumawid sa Japan, sa Korea at sa Taiwan. Kasi nga mas malaki yung pwedeng kitain dun eh. At kung tutuusin, mahirap silang sisihin. Actually, hindi mo talaga pwedeng sisihin dun eh. Kung triple o quadruple ang offer sa abroad kumpara sa PBA, natural lang naiisipin na isang player ang kanyang karir at kinabukasan, especially kung may pamilya yan. Mas lumilinaw ang problema kapag tiningnan yung numbers ha. Ayon sa report mga playoffs, ang top tier B-League teams maaaring mag-alok ng humigit kumulang ng $20,000 hanggang $50,000 kada buwan para sa Asian quota players mula sa Pilipinas, habang ang official individual salary cap ng PBA matagal nang nasa $450,000 kada buwan. Parang 420 nga lang eh. So kaya hindi nakapagtataka kung pati yung mga bata na hindi pa nakakapaglaro sa PBA gaya nila Kai Soto, Kevin Kembao, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo at iba pa, pinipiling mag-abroad talaga sila dyan. Mas malaking opportunity kasi at mas malaking kita nakikita nila ron. At dito nagiging interesante ang proposal ni Bachmann na alisin ang individual salary cap at palitan niya ng mas mahigpit na team salary cap. Sa ganitong sistema mga ka-playoffs, hindi kailangan pare-parehong sweldo ng players. Pwedeng bigyan ng mas malaking package ang franchise player o pinakamahalagang talent habang binabalanse naman ang payroll para sa iba pang players. Ang mahalaga dyan mga ka-playoffs, hindi lalampas ang buong team sa itinakdang limitasyon o dun sa salary cap ng team. Kung maayos ang implementation, pwede itong maging paraan para mas maging competitive ang PBA sa overseas leagues.